Pinadapa niya ang babae sa mesa at binuksan ang likod ng damit. At laking gulat niyang may bitak sa kanyang likuran. Sinubukan ng babae na lumaban. Ngunit nang ipisil ng lalaki ang bitak na iyon, nanghina ang babae at hindi na makagalaw. Sa hinaharap, sumiklab ang isang gin virus. At winasak ang lahat ng bagay sa mundo. Biglang nagkulang ang pagkain. At hindi na normal na makapagparami ang tao. Nagkaroon ng mga organong panghinga ang mga halaman. Pati ang karaniwang mga halamang singaw. Nagkaisa ang mayayaman at nagtayo ng mga kastilyo para sa kanila lang. Upang mabuhay, kasama niyang naghahanap ng pagkain sa putikan ang isang robot. Ngunit sa panahong ito, saan pa makakahanap ng makakain? Sa buong maghapon, sa daan pa uwi. Ngunit pagdating niya sa pintuan, parang may dumating na hindi inaasahang bisita sa bahay. Kinuha ni Vesper ang kanyang sandata upang pumatay ng kaaway. At ang makinang sumusuporta sa buhay ng ama ay nagkaroon din ng sira. Agad na inayos ni Vesper. Ngunit wala ng kuryente. At tumigil na rin ang tibok ng artipisyal na puso ng ama. Kung hindi maibalik agad ang kuryente, baka hindi siya umabot ng 3 araw. Walang magawa si Vesper kundi lumapit sa punong bayan para humingi ng tulong. Ngunit pagdating niya roon, nakita niya ang isang nilalang na parang tao na naipit sa bakal. Habang ito ay sumisigaw sa sakit, walang ni isang nakapaligid ang tumulong. Lumabas ang punong bayan, at iniabot ang isang punyal sa isang bata. Bigyan mo na siya ng kalayaan mula sa pagdurusa. Sumunod ang bata nang walang pag-aalinlangan. Hawak ang ulo ng nilalang. At paulit-ulit na inundayan ng saksak. Walang emosyon ang mga nakamasid. Tila ba sanay na sila sa ganitong pangyayari. Hindi na pinansin ni Vesper ang lahat ng ito. Lumapit siya sa punong bayan para ipaayos ang generator. Ngunit tila ayaw siyang pansinin ng punong bayan. Hindi ako nakikipag-usap para makiusap. Sinabi ito ni Vesper, dahil balak niyang ipalit ang kanyang dugo kapalit ng bagong generator. Sa mundong ito, binibili ng mga mayayaman sa kastilyo ang dugo ng mga batang nasa labas. At ang punong bayan ang tagapamahala ng kalakalan. Inialay ni Vesper ang kanyang dugo. Maaari ko na bang makuha ang mga power bacteria? Sabi ng punong bayan, 2 araw pa ang kailangan. Dahil hindi pa naibebenta ang dugo. Pakiramdam ni Vesper ay naloko siya. Kaya sinubukan niyang bawiin ang kanyang dugo. Ngunit itinapon lang siya ng punong bayan palabas ng pinto. Hindi sumuko si Vesper, at dumaan sa isang siwang ng bakod upang muling makapasok ng palihim. Ngunit laking gulat niya nang makita na pinuputol-putol ng punong bayan ang nilalang na parang tao. At sa oras na iyon ay lumipad pa ang sasakyang panghimpapawid mula sa kastilyo. Ngunit wala ng oras si Vesper para isipin iyon. Gusto lang niyang kunin ang generator. Ngunit pagbukas ng pinto ay nasalubong niya ang alalay ng punong bayan. Akala ni Vesper siya'y mapapahamak. Ngunit pinapasok pala siya ng alalay. Plano lang ni Vesper na kumuha ng gamit para makumpuni. Ngunit napansin niya ang mga binhing inaalagaan ng punong bayan. Kaya't kumuha rin siya ng ilang buto. Pagbalik sa bahay ay naayos na niya ang generator. At nailigtas ang buhay ng ama. Ngunit nang makita ng ama ang mga buto'y sinabi niya, ibalik mo agad iyon bago pa siya makaalam. Tumanggi si Vesper na isa uli ang mga buto. At nakipagtalo siya sa ama. Galit siyang lumabas ng bahay upang kumalma. Ngunit biglang may nakita siyang isang batang babae. Nakahandusay sa ilalim ng mga ugat. At puno ng mga sumisipsip na halamang singaw ang kanyang katawan. Agad na nilapitan siya ni Vesper. Itinaas niya ang talukap ng mata ng bata at nakita pang buhay ito. Kaya tinanggal niya ang mga galami na nakakapit. At binuhat pa pauwi. Pagdating ay ginamo niya ang sugat ng bata. Ngunit paggising ng bata ay wala si Vesper sa silid. Nasa tabi siya ng makinang inaayos para sa ama. At habang nakikipag-usap sa ama ay sinabi niya, ibalik na lang siya sa dati niyang lugar. Hindi mo siya pananagutan. Itinuturing ng ama na taga-kastilyo ang bata. At hindi sila pakikitunguhan ng mabuti. Sa palagay niya dapat ibigay ang bata sa punong bayan. Ngunit tumanggi si Vesper.
Sa kasamaang palad narinig lahat ito ng bata. Kaya't sinubukan niyang kunin ang kutsilyo sa mesa. Ngunit dahil sa panghihinay natamba siya. Ang kanyang sigaw ay umagaw ng pansin ni Vesper. Agad siyang ay nalalayan pabalik sa higaan. Sinabi ng babae na ang pangalan niya ay Kalia. Nagkaroon ng aksidente habang sakay sila ng kanyang ama sa sasakyang pangkalawakan. At ang kanyang ama ay kasalukuyang nawawala. Nakiusap siya kay Vesper na tulungan siyang hanapin ito. Mabait na pumayag si Vesper. Ngunit hindi alam ni Vesper na itinago ng babae ang isang kutsilyo sa ilalim ng unan. Hindi batid ni Vesper at patuloy pa rin niyang inaalagaan si Kalia. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Kalia na dati nagtrabaho sa kastilyo ang ama ni Vesper. Hanggang sa maging baldado siya dahil sa aksidente. At tanging robot lang ang ibinigay sa kanila bilang kabayaran. Kaya ganoon na lang ang galit ng ama sa mga taong nasa kastilyo. Pagkarinig nito ay sinabi ni Kalia na maaari niyang tulungan si Vesper na makakuha ng higit pang kabayaran. Akala ni Vesper makakawala na sila sa miserableng buhay. Ngunit paglingon niya ay nakita niyang sira na ang robot. At ang kanyang ama ay nanginginig ng walang tigil. Nagpanik si Vesper sa nakita. Hindi niya alam ang gagawin. Buti na lang lumapit si Kalia. Pumikit siya at namula ang labi. Pagkatapos ay hinalikan ng ama. At biglang pumalma ang ama. Ipinakita ng pangyayaring iyon na hindi ordinaryong tao si Kalia. Ngunit hindi matukoy ni Vesper kung sino talaga siya. Kinabukasan ay lumabas sila upang hanapin ang ama ni Kalia. Sinundan nila ang mga piraso ng glider. Hanggang matagpuan nila ang cockpit sa gitna ng gubat. May isang tao pa sa loob. Sinubukan ni Vesper na buksan ngunit hindi niya kaya. Sa kasamaang palad, dumating din ang punong bayan kasama ang kanyang mga tauhan. Binuksan nila ang cockpit, at buhay pa ang lalaking nasa loob. Nakiusap siya sa punong bayan na tulungan siya. Ngunit pinili ng punong bayan na patayin siya. Huwag, ngunit napatay ang lalaki. Patay na siya. Nang makita si Vesper na ganoon kalungkot, agad na nakaramdam ng hinala ang punong bayan. Kaya't nagsagawa siya ng paghahanap sa cockpit at natuklasan na may isa pang pasahero. Inisip niyang tiyak alam ni Vesper kung nasaan ito. At tinangkang pilitin siya. Ngunit buti na lang nagsinungaling ang ama upang mailigtas siya. Ngayon napatay na ang ama ni Kalia. Napilitan si Vesper na magsabi ng kasinungalingan na wala siyang nakita. Imposibleng bumagsak ng ganoon kalayo ang glider. Kailangan maghanap sa mas malawak na lugar. Kinagabihan, dinala ni Vesper si Kalia sa isa pang lugar. Ito ang kanyang isa pang lihim na taguan. Dito siya nagpalaki ng maraming halamang may fungi. Bawat isa ay may sariling buhay. Sabi ni Vesper, mga binagong halaman ang mga ito. At hindi sila nakamamatay, basta't madala siya ni Kalia sa kastilyo. Makakatulong siyang pagandahin ang mga halaman doon. Bagaman tumangot sumang-ayon si Kalia. Hindi alam ni Vesper na babayaran niya ng malaki ang pagtanggap kay Kalia. Sapagkat para maibalik si Kalia sa kastilyo, kailangan nilang makipag-ugnayan sa mga tao roon. At tanging ang punong bayan lamang ang may kakayahan. Kaya kinabukasan muli siyang nagpunta sa bahay ng punong bayan. Bigla niyang nakita ang dalawang glider na lumilipad sa langit. Akala nila'y may nangyaring kakaiba. Kaya't pinilit ng robot na magtungo roon. Ngunit hindi ito bumalik matapos ang matagal na panahon. Nag-alala si Vesper at pumasok upang maghanap. At pagpasok niya sa bahay ng punong bayan, nakita niyang binabaklas ng punong bayan ang kanyang robot. Bakit ka pumasok sa aking sakahan? Sabi ni Vesper, gusto lang niyang bawiin ang kanyang dugo. Ngunit hindi siya pinansin ng punong bayan. At nagpatuloy ito. Sabi niya na wala ang kanyang mga binhi. Hindi alam kung sino ang kumuha. Kaya't ibinintang niya ang lahat sa kanyang katulong. Pagkasabi noon hinailan niya ang isang bagay mula sa loob ng robot at itinapon. Pagkatapos muli niyang pinilit si Vesper. Nasaan ang isa pang pasahero? Iginiit pa rin ni Vesper na wala siyang alam. Hindi siya pinahirapan ng punong bayan. Pinayagan niyang dalhin ni Vesper ang robot. Ngunit pagkakaalis pa lamang ni Vesper, agad siyang pinayusig ng mga tauhan ng punong bayan. Pagdating ni Vesper sa labas tinanong niya ang lagay ng robot. Ngunit natuklasan niyang hindi na ito makapagsalita.
At pati ang kakayahan nitong lumipad ay labis na hamina. Mas nakakatakot pa, nang akmang pupulutin niya ito. Bigla niyang nakita, napatay na ang katulong ng punong bayan sa bangin. At dumating din ang mga tauhan ng punong bayan. Hinawakan nila si Vesper, at tinatakan ang likod ng kanyang kamay ng isang marka na X. Hindi alam ni Vesper kung ano yun. Pagbalik niya sa bahay gusto lang niyang ayusin ang robot ng ama. Nang makita siya ni Kalia na ganoon kalungkot, lumapit siya upang aliwin ito. Sabay tayong maghanap sa aking ama, maaari ba? Patay na siya. Dinala ni Vesper si Kalia sa katawan ng kanyang ama. Sa harap ng namamagang bangkay. Nawasak ang loob ni Kalia. Dalawang batang babae na parehong naulila ay nagyakap at umiyak. Ngunit sa oras ding iyon, biglang napansin ni Vesper na may hiwa sa likod ni Kalia. Nang lapitan niya ng daliri, may lumabas na mga galami mula sa hiwa. Ikaw ay, oo, ako ay isang Jarg. Ang mga Jarg ay mga mutated na tao. Ang nilalang na ipinaslang ng bata noon ay isa ring Jarg. Ngunit mas mataas ang antas ni Kalia. Isa siyang produkto ng maraming genetic na pagbabago sa loob ng kastilyo. Mayroon siyang natatanging kakayahan, at ang mga tao sa kastilyo ay bumibili ng dugo ng mga bata upang lumikha ng mas perpektong Jarg. Si Kalia ang pinaka-perpektong Jarg hanggang ngayon. At ang dahilan kung bakit siya napadpad dito ay dahil ang mga tao sa kastilyo ay tinangkang gamitin ang kanyang kakayahan para sa lihim na layunin. Kaya tumakas ang kanyang ama kasama siya at bumagsak ang sasakyang panghimpapawid. Hindi mo kami madadala sa kastilyo. Inamin nito ni Kalia, na ang kanyang pangakong dadalhin si Vesper at ang kanyang ama sa kastilyo ay peke. Ginawa lang niya iyon para hanapin ang kanyang ama. Pagkarinig nito, biglang nagalit si Vesper. Sunod-sunod siyang naghagis ng lupa kay Kalia. Ngunit dahil sa kanyang kabutihan, dinala pa rin niya si Kalia pabalik sa kanilang tahanan. Ayaw na niyang makialam pa kay Kalia. Gusto lang niyang ayusin ang robot ng ama. Sa kabutihang palad na tupad ang kanyang hangarin. Sinabi ng ama kay Vesper na agad siyang lumisan. Dahil napagpasyahan na ng punong bayan na siya'y patayin. Kung hindi siya aalis mamamatay siya rito. Narinig ni Kalia sa labas ang lahat ng usapan. Marahil dahil sa pagkakonsensya, kinuha niya ang kutsilyong nakatago sa ilalim ng unan. At sinubukang itarak ito sa kanyang sugat upang magpakamatay. Tumigil ka. Pinakalma ni Vesper si Kalia. Sinabi niyang kailangan nilang magtulungan upang mabuhay. Sa mga salitang iyon ni Vesper, nagbigay si Kalia ng kaunting bahagi ng kanyang gene. Dahil siya ay perpekto, naniniwala si Vesper na ang kanyang gene ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng mga binhi, upang muling magkaroon ng masustansyang pagkain ang mga tao. At hindi nga siya nagkamali. Matapos suriin ni Vesper ang gene ni Kalia, nadiskubre niyang kaya nitong magsanib sa mga binhi, at kaya nitong baligtarin ang pinsalang dulot ng gene virus, upang mas mapagtibay ang resulta ng kanyang eksperimento. Agad na nagtungo si Vesper sa lihim na base, ngunit hindi niya alam na sa kanyang pag-alis may kapahamakan. Sa oras na iyon si Kalia lang ang naiwan sa bahay, kaya't dumating ang punong bayan sa tamang sandali. At nangyari ang eksenang nakita sa simula, sa harap ng malakas na lalaki. Nagpanggap si Kalia na susunod sa kanya. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng punong bayan. Kasabay nito ay bumalik si Vesper. At naglaban silang dalawa. Natalo ang punong bayan, ngunit hindi siya pinatay ni Vesper. Sinabi niyang nais niyang makipagkasundo. Kailangan namin ang iyong pagkain. Pumayag siya sa harapan ni Vesper. Ngunit pag-uwi niya sa bahay, palihim niyang tinawagan ang mga tao sa kastilyo. Nahanap ko na ang Jarg na hinahanap ninyo. Hindi alam ni na Vesper na abala pa sila sa pag-ayos ng mga binhi. Biglang lumipad ang mga glider sa himpapawid. At mula sa pinto pumasok ang puting halamang singaw. Napakabilis ng pag-usbong nito. Sinubukan ni Vesper na pigilan ngunit walang magawa.
Agad nitong binalot ang buong silid. Ngunit bago lumunin si Vesper ay tumigil ito. Huwag itong langhapin. Sabi ng ama, kumilos na ang mga tao ng kastilyo. At tiyak na matutunton nila ang lugar na ito. Kailangan nilang magtungo sa timog na kastilyo. At ipagpalit ang mga binhi kapalit ng kaligtasan. Ngunit ang kahulugan nito ay iwan ng ama sa kamatayan. Ako'y minsang naglingkod sa kanila, huwag mag-alala. Alam ko kung paano makipag-usap sa kanila. Umalis sina Vesper at Kalia. At agad dumating ang mga tao ng kastilyo. Una nilang pinuntahan ang bahay ng punong bayan. Akala nila makikipagtulungan siya upang hulihin si Kalia. Ngunit binaril siya ng mga sundalo ng kastilyo. At nagtungo sila sa bahay ni na Vesper. Ngayon ama na lamang ang natira sa loob. Sa harap ng mga nakaitim na mamamatay. Nagpakita ng kawalan ng pag-asa ang ama. Nang mawala ang ama, lubos na nalungkot si Vesper. Ngunit paparating na ang mga nakaitim. Kaya't kailangan nilang magpatuloy sa pagtakas. Gamit ang kaalaman sa paligid. Dinala ni Vesper si Kalia sa pulang damuhan. Nakapatay sila ng isang nakaitim. Ngunit dumating agad ang isa pa. Alam niya ang panganib ng pulang damo. Kaya wala nang ibang paraan si Vesper. Kundi patuloy na umiwas sa kanilang tingin. Ngunit hindi umaalis ang nakaitim. Natuklasan pa rin ang kanilang taguan. Kaya tumindig si Kalia, sasama ako sa iyo. Sa sandaling nakampante ang kaaway. Agad silang lumaban. Ngunit paano mananalo ang dalawang babae? Nakuha nila ang sandata ng kaaway. Ngunit napaka-advance ng teknolohiya. Hindi marunong gumamit si Vesper. Ngunit ang laban ay nagbigay ng pagkakataon kay Kalia. Sa wakas sila'y nakaligtas. At gustong magpatuloy sa timog. Ngunit sinabi ni Kalia na hindi sila pwedeng magsama. Dahil hindi titigil ang mga iyon hanggat di siya mahuli. Nais ni Vesper na pigilan siya. Ngunit nagpasya na si Kalia.